In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Bitcoin patuloy ang pagbagsak. Market over na ba talaga? I-check natin ang price action. Ano yung dahilan ng patuloy na pagbagsak ng market? Kasama na din dyan yung ibang financial market. Kasi hindi lang naman crypto ang nakakaranas nito. Kaya nga kahit may mga positive news tayo sa crypto, ay baliwala lang kasi mas nangingibabaw pa din ang macro fears. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Sabi nga ni Hayes, BitMEX co-founder, pwedeng mas lumala pa ito. Inulit niya nitong Lunes ang call na posibleng sumadsad pa si Bitcoin hanggang 75,000 or mas mababa pa. Ang mas malala, may signal na flashing red daw sa open interest ng option contract sa price level na yon. Ito yung sinabi niya sa post, an ugly start of the week. If we get into that range, it will be violent. Nakikita na nga natin ang volatility ng market. Takot ang nangingibabaw dahil sa flip-flopping tariffs policy ni President Trump laban sa dalawang pinakamalaking trading partners ng US, ang Canada at Mexico. Hindi lang yan, andyan pa yung matinding trade war sa China. Tinodo ulit ang import duties ng plus 10%, sabay gumanti naman ang China ng sarili nitong tariffs. Idagdag pa ang sinasabing much hype crypto summit sa White House. Maraming umasa na baka i-announce na ni Trump na bibili ng malaking BTC from open market, pero ang nangyari ay underwhelming. Imbes na magbigay ng direktang puhunan para bumili ng Bitcoin, nag-set up lang sila ng reserve na puno ng mga BTC na nakumpiska mula sa iba't ibang criminal cases. Syempre, inaasahan ng investors na bibili pa sana. Kaya mukhang nabitin sila. At ayun, lalong lumakas ang sell-off. Sabi ni Zach Berks, CEO ng Mintology, isang NFT marketplace, baka mag-drop pa si Bitcoin hanggang 72,000 dahil na rin sa inflation concerns at unti-unting nawala na yung dating karisma ng Trump trade. Ibig sabihin, dati kasi noong nanalo si Trump, sumakay ang maraming traders sa idea na papaboran niya ng husto ang Bitcoin. Pero hindi naman daw nangyari ng lubos, sa halip, bumaligtad pa ang sentiment. Idinagdag pa ni Berks na maraming investors ang nagsisimulang ituring si Bitcoin bilang risk asset. Well, matagal na. Kung tutuusin, nakikita nilang hindi siya effective store of value sa ngayon, lalo na't umaangat ulit ang price ng gold na siyang original doomsday asset. Kung dati gusto ng mga tao na mag-decouple ang crypto sa stock market at magsilbing hedge, pero parang hindi yon ang nangyayari. Kapag may malakas na macro crisis, natutulad lang siya sa high-risk growth stocks. Sabi nga ni Berks, it's no longer playing its role as a store of value. Kumbaga, mas pinipili pa rin ng mga investors mag-gold kaysa BTC sa ganitong sitwasyon. Ayon naman sa 10x Research, karamihan daw ng mga nagbebenta ngayon ay mga new buyers ng asset. Batay sa isang report nitong Lunes, posibleng namumuhunan lang sila ng mabilisan, naniniwala na mapapakinabangan nila ang Trump presidency for Bitcoin and crypto, ngunit mukhang hindi ito nagmaterialize tulad ng inaasahan. Sa kabila nito, marami pa ring analyst na bullish sa long term. Si Hayes mismo dati nang nagsabi na kapag na-devalue ng mga pulisiya ni Trump ang dollar, pwedeng umabot pa si Bitcoin ng $250,000. Ngayong taon, sabi naman ni Berks, posibleng makarecover si BTC sa 110,000, kaso kailangan daw muna natin pagdaanan ng MAGA-inflicted mini-recession bago ulit mag-shoot up ang price. Samantala, tingnan naman natin ang nangyayari sa strategy, dating MicroStrategy. Simula nang itampok si Michael Saylor, Executive Chairman at dating CEO sa cover ng Forbes, bumagsak ng 30% ang share ng kumpanya. Noong January 30, nasa $340 pa ang price, pero pagdating ng March 10, $238 na lang. May 17% drop pa na nangyari noong March 10 dahil naman sa mas malawak na tech stock sell-off. Lalo pang naka-fuel dito ang recession fears, nag-project kasi ang Atlanta Fed ng negative 2.4% GDP growth para sa unang quarter ng 2025, plus patuloy pang chaotic ng trade war. Kasabay nito, nasa extreme fear level naman ang Fear and Greed Index, pero kahit ganito, paninindigan pa rin ng strategy ang BTC strategy nila. Nag-announce pa sila na magre-raise ng additional $21 billion para makabili pa ng Bitcoin at pampalakas ng working capital. Bumili rin sila kamakailan ng 20,356 BTC for nearly $2 billion.
Ayon sa data, profitable pa rin naman sila ng 18.9% dahil ang average cost nila ay $66,423 lang. Gayunpaman, maraming debate kung masyado bang risky ang ginagawa nila. May critics na nagsasabing parang Ponzi kasi masyado raw nakadepende sa price ni Bitcoin at malaki ang leverage. May iba naman na pabor dahil nakikita itong stroke of genius. Ganun pa man, hindi maikakailang nag-spark din sila ng copycats. May ilang kumpanya na bumili rin ng Bitcoin bilang bahagi ng treasury at biglang naging hype. Isang halimbawa ay ang Meta Planet na tumaas daw ng 4,800% sa share price sa loob ng 12 months matapos i-announce ang BTC buying strategy nito. Kaya kitang-kita na influential talaga ang strategy for better or worse. Samantala, para sa iba pang crypto executives, mas kailangan daw ng industriya ang malinaw na policy changes kesa Bitcoin reserve hype. Sabi nila, mula nang ilabas ni Trump ang executive order noong March 6 para sa strategic BTC reserve, medyo na-disappoint ang mga traders. Nilinaw kasi na hindi naman bibili ng bagong crypto ang gobyerno. Puro seized assets lang at mostly BTC. Bumagsak na tuloy ang price ni BTC ng mga 13% mula March 6. At pati altcoins nabawasan ng halos $400 million ang total crypto market cap. Sabi ni Max Diamario, CEO ng Kindred, na kailangan talaga ng specific guidelines sa stablecoin, institutional adoption at taxation. Naghihintay ang market ng roadmap pero mukhang kulang pa. Sabi rin ni Alvin Khan, BitGet Wallet, kung maging malinaw naman ang regulation tungkol sa stablecoins, ETFs at institutional participation, baka gumanda ulit ang altcoin momentum. Kung hindi, baka magpatuloy ang BTC dominance dahil ito pa rin ang pinakakilalang macro asset. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang marami. Tiwala pa rin sila sa pro-crypto rhetoric ni Trump at sa paglalagay niya ng mga industry-friendly leaders sa regulatory post. Sabi ni Theodore Agranat ng Godzilla Games, makikita pa natin ang tuloy-tuloy na positive initiatives lalo na't hawak ni Trump ang mga susi. Sa madaling salita, the future is uncertain but we remain optimistic. Wika nga. At kung titingnan natin ang price action ni BTC, base sa ating mga previous analysis, mas pinili ni Bitcoin ng downtrend scenario. Kasi as the time of recording, nakapag-create na ito ng another lower low. Actually, nabanggit na natin ang possibility ng scenario na ito kung matatandaan nyo sa mga naunang analysis. After niya bumagsak dito na kung magre-rebound man si BTC, it could be a relief rally and there could be a possible rejection at mag-create lang ng lower high. Kaya sabi ko naman sa inyo before, kailangan niya makarecover above 100,000. So hindi nangyari yon kasi dito pa lang na-reject na siya. And it's further confirm our downtrend bias. Lower low, lower high, and another lower low. So pwedeng umabot yan sa mitigation ng 73,000 and rebound. Again, nasa downtrend scenario tayo. So lagyan natin ng imaginary trend line para ma-visualize nyo. Sa channel ng downtrend na yan, naglalaro si BTC. Kailangan makita natin na makawala dyan si Bitcoin kung gusto natin magbago yung trend in the short term. Kung magbabounce naman si BTC, should be a strong bounce na magbibigay sa atin ng formation ng inverse head and shoulder, then break the swing high above the 95,000. Kasi kung hindi natin makikita yon, any rally could be a relief rally para ma-reject lang ulit. Sa ngayon, nasa negative 30% retracement na itong si Bitcoin. Still normal in a bull market. It could be the local bottom. We don't know. Or this is the early stage of the next stage of the market cycle. May mga signs pero andun yung undenial natin at bias being bullish in crypto. Remember the transition from bear market to bull market noong 2023. The sign of bull market, hindi agad yan nagmaterialize sa lahat. Kahit nagkaroon ng golden cross dito, although halos lahat ng traders and investors alam ang napakasimpleng indicator na ito, they don't buy it kasi nangingibabaw pa din sa atin yung iba't ibang bias natin. Nangyari din ito noong 2020 bull market, golden cross, then death cross here, pero nakarecover pa. Just ignore the golden cross sa all-time high and then death cross again. Bear market. Now, para sa mga newbie dyan, para sa mga long-term holders, ito kasing golden cross and death cross, hindi siya reliable sa lower time frame. Maganda siyang confirmation sa higher time frame tulad ng daily or weekly. You can use this simple indicator gamit ang moving average at magbibigay sa inyo yun ng insight to gauge kung nasaan na ba tayo. As of now, we don't have a death cross. Although meron tayong market sentiment shift in a lower high, that's an early sign of a reversal. Pero kagaya ng nangyari dito, pwede siyang ma-invalidate. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.